Lalong-lalo ang mga magulang at anak, mga magkakapatid, mag-asawa, hindi bagay na magkaaway. Ang bagay lang na kaaway natin si Satanas dahil talagang kaaway natin yon. Pero sarili ninyong laman, ang inyong laman, dugo ng inyong dugo, kalaban nyo, parang hindi bagay yon, mali. Dapat may mauna na lang na magpakumbaba, may mauna na lang na magpatawad at lahat naman yan, lalo magkakamag-anak. Meron ka namang goodwill at love for each other na kuminsan natatakpan lang ng mga pansamantalang inis. Pero pag may nauna na magpakumbaba, bumabalik yung mga dating samahan dahil maibabalik nyo ba naman yung mga, pwede ba namang mabura na may pinagsamahan kayo? Lalo mga magkakapatid na galing lang kayo sa isang bahay bata, pwede ba namang mabura ng kahit anong away yung katotohanan na yon? Hindi. And you know what? You cannot make old friends. You can only lose them. Pero hindi ka nakakagawa ng old friend kasi hindi mo maibabalik ang panahon. Kaya yung mga friends natin nung araw, and of course, lalo yung mga kamag-anak natin, mga kapatid natin na kasaway nating lumaki, kasama natin sa hirap at ginhawa, mga old friends din natin yon. Hindi dapat na meron tayong mga hidwaan kasi magkakaroon ka pa ba ng kapatid? Lalo't patay na yung nanay mo, patay na yung tatay mo, wala na, yun na lang yun. Pwedeng malagasan, pero hindi pwedeng madagdagan. So mamahalin mo na lang. Mga dati nating kaibigan, classmate natin nung araw, makaka-imbento ka pa ba? Hindi mo na may ibabalik yung 1962, 1954? Hindi na. So yung mga naging kaibigan mo noon, pakonti na lang ng pakonti yun habang sumasa kabilang buhay, pero hindi na pwedeng madagdagan. So minamahal mo. Friends, multiply our joy and divide our sorrow. That's why it is important to be friendly. Alam niyo kung bakit itinuturo ng Diyos na maging friendly tayo? Kasi mahal niya tayo. Kasi alam niya that friends can be channels of blessings. Parang mga magulang na tunay na nagmamahal sa anak, hindi mo itinuturo maging suplada yung anak mo, maging masungit, maging mataray, maging ganito, maging ganyan. Kasi maraming mayayamot. Pero tinuturoan mo siyang maging mabuti, mapagpakumbaba, para maraming matuwa sa kanya at maraming magmahal, hindi lang ikaw. Yun ang magandang pagmamagulang. Dinadamihan mo ang mga iibig sa iyong anak, hindi yung tinuruan mo maging tamad o tinolerate mo, ng tao na kasama na inis. Masyadong selfish, walang natutuwa, so pag namatay ka na, wala na ibang mag-aalaga sa kanya. Kaya yung magulang natin sa langit, tinuturuan tayo maging mapagpakumbaba, maging mabuti, kasi alam niya pag ganun tayo, dadami pa ang magmamahal sa atin. Hindi tayo ipinapalugi ng Diyos, ipinapatalo na magpakumbaba ka, magpasensya ka. Bakit kayo ipapatalo ng Diyos? Mahal ka niya. Pinapapanalo nga tayo Kasi alam ng Diyos na ang tunay na panalo is when you turn your enemies into friends. That's the real victory in life.